Nakatikim na ba kayo ng ganitong klaseng kakanin? Nako kung hindi pa, tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng kakanin kakaiba na kalamay with cheesy yema toppings. Tara, simulan na natin. Ang kunat. At sa paggawa ng ating kalamay ay kakailanganin natin dito ng 2 cups of glutinous rice flour, konting asin, at ng ating 3/4 cup of white sugar. Haluin lang muna natin ito. Dito tayo maglalagay ng ating kakanggata, 1.5 cups. So bago tayo matapos na paghahalo, nakikita ko na may mga small pieces or may mga naglalumps-lumps dito. Okay lang to. So ang ginagawa ko talaga dito ay pinagpapahinga ko lang muna ito ng mga at least 15 minutes. Then mamaya ay matutunaw din yan. Mag-well blend din yan. At sa ating molding gagamitin natin, meron ako ditong leche flan na molde. Ito ay medium size. Meron na itong parchment paper sa pinaka-bottom. Ayan. So, after 15 minutes, ito na yung ating mixture. Talagang napaka-smooth na. Half cup, tatansyahin lang muna natin. At itong ating natirang kalamay mixture naman, ay i-well distribute na lang natin ito. Bago natin ito isalang ay make sure na kumukulo na yung ating tubig over medium-low heat at i-steam lang natin ito ng mga 30 to 45 minutes. I-check natin. At habang naman tayo ay nag-i-steam, meron ako ditong 3 medium size ng itlog. Ang kakailanganin lang natin dito ay yung pinaka-egg yolks. At ito naman ating egg whites, huwag itatapon. Siyempre, pwede pa natin itong gawin or lutuin sa ibang recipe. At syempre, pampabalas dito sa ating yema toppings ay nalagay ako ng asin at ng ating half cup ng kakanggata. Para naman sa ating pampatamis ay nalagay ako dito ng 3/4 cup of condensed milk. Again, haluin lang muna natin. At kapag nag-well blend na itong ating yema toppings mixture, meron ako ditong cheddar cheese. So, magkukudkud lang ako dito directly na dito. So, ito ay may sukat na half cup of shredded cheddar cheese. So, ito guys, sa paghalo nito ay katamtaman lang, saglit lang para hindi madurog yung ating cheese. Yan, tapos na rin tayo nag-isim dito at inabot ako dito ng eksaktong 30 minutos. At itong mixture natin ay hahatiin natin ito sa 3. Next, yung ating gagawin ay i-broiler lang natin ito. Meaning, yung pinakataas lang ng ating oven, yung bubuksan, yung pinakainit lang yung pinakataas. Ayan. At ito nga pala yung ating settings. No fan. 260 degree, 200 degrees Celsius. At ayan. So, mag-intay lang na tayo hanggang sa maluto ito. So, ito ay napalamig ko overnight. Kaya naman talagang nag-set talaga yung ating kalamay. And now it's done! Our napakasarap na kakanin, kalamay with cheesy yema toppings. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ilang itlog ang ginamit natin dito sa paggawa ng ating yema toppings? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Tara na guys, na napatumpik-tumpik pa. Kain po tayo. Wow, punat. Perfect combination yung ating kalamay at ang ating yema toppings. Hindi siya nakakaumay kasi kontrolado natin yung pinakatamis nito. Guys, ang sarap. Grabe. Level up yung ating kakanin. Kunat. Sarap, grabe. So, ayan po guys. Maraming po salamat sa inyo lahat. Ang ating outro. Keep safe. Sarap. Be healthy and be happy. Bye.